talon na maswerte akong nakita 2 taon pa lang ang narararaan. Mula nang huli ko itong masilayan, nakilala na rin at pinagsana ng ibang turista ang probinsya. Ano na kaya ang pagbabagong naganap sa Abra mula noon? Just your ordinary day dito sa Sapilang Twin Falls. Kaya tinawag na Twin Falls dahil may 2 source ng falls. Hindi ganun kalakas yung tubig, but as you can see, mukhang nag-i-enjoy naman yung mga bata. Sarap siya. Nakaka-addict. Parang panonood lang ng biyahe ni Drew. At sa lawak ng probinsya, meron pa kayang bagong pasyalang makikita. Yeah, kaya sabihin natin, hindi kayo mag-mountain bike, it's okay. You just come here, it's just 2 hours. It's very picturesque. Kahit hindi mo dala yung bike mo, dala mo lang yung phone mo, pasok na yan sa Instagram. Ngayong gabi, samahin niyo akong bisitahin at kamustahin ang probinsya ng Abra. Siguro nasa 1,000+% yung increase after nung first episode natin sa biyahe ni Drew. 2 years ago, binisita namin ang Abra. Lumakas yung dating ng mga turista, ang dami na naming queries, ang dami na naming bookings, ang dami nang nagpupunta dito, locals yung mga taga-Abra. At the same time, yung mga taga-Manila, usually taga-Manila, foreigners. Sa pagdagsa ng mga bisita, nakita ng mga taga-Abra ang kahalagahan ng turismo, kaya bumuo sila ng grupo para tutukan ito. Yung Abra Amazing Team po ay nabuo mula doon sa mga volunteers na nung umpisa ay mga kasakasama na namin na naghahanap ng mga tourist spots dito sa Abra. From then on, naging tuloy-tuloy na hanggang ngayon, naging yung mga volunteers, naging tour guides na, yung iba, tour provider, tour managers. Maliban dyan, may iba't ibang proyekto rin ng grupo na nakatuon sa turismo at kalikasan. Meron po tayong mga day tours, marami tayong, depende po sa interest ng turista. Marami tayong magaganda at lumang churches, meron tayong museum sa Tayum, meron tayo yung loom weaving sa La Paz. Yung mga interested po, maki-coordinate na lang po kay Miss Dayan sa Abra Amazing. So lahat po, pati yung accommodation, yung sasakyan, kasi may mga areas po na hindi makakarating yung ordinary na sasakyan. So, kailangan mag-hire tayo ng mga jeep or mga sasakyan na 4x4 para fitted na papunta doon sa mga area. Isa sa mga bagong atraksyon na pinagmamalaki ng Abra Amazing Team ay ang kayaking sa Abra River. Yung kayaking naman po, ay nag-umpisa yan dahil doon sa British students na napili ang Abra na isa sa mga areas na pupuntahan nila for kayaking. Mula sa simpleng ideya, sinikap ng local government na maisama na ang kayaking sa mga pwedeng subukan ng mga turista. Pwede na pong ikayak from Luba hanggang doon po sa Banawang sa Ilocos na nakayak na po natin yan. Maaari ring magpaturo sa kanila kung first time nyo na magkayak. At dahil medyo mababa ang tubig sa ilog ngayon, easy lang ang naging biyahe ng ating team.
Meron din tayong packages for kayak, depende po. Meron tayong per hour, meron tayong one day, yung stretch ng Abra River. Maliban sa ganda ng Abra River, ipinagmamalaki rin ng probinsya ang kanilang local products. Isa na riyan ang paboritong merienda sa probinsya, ang mga kakanin. Minana pa raw ni Aling Nida ang recipe ng kanilang bibingka mula sa kanyang ina. Nagluluto na po sila pero yung simpleng bibingka lang po naman. Yung ate ko po kasi pagka may handaan po kami, nagluluto rin po sila ng ganito, tsaka yung pinsan ko. Tapos dinagdagan po nila yung mga ingredients, ganyan po. Hanggang ano po siya, ganito na po yung talagang nilalagay namin mga ingredients. Ano lang po, malagkit, nyog, at saka asukal lang po. Tapos hindi po yung pugon ang ginagamit po nila, yung meron pong baga sa ilalim saka sa ibabaw po. At hanggang ngayon, dito pa rin sa likod bahay nila ginagawa at niluluto ang mga bibingka. Ngayon, bukod sa bibingka, mabenta na rin ang iba pa nilang mga produkto. Pagamat ang Kaparkan Falls ang bidang-bida ngayon sa Abra, may iba pa raw mga talon na di dapat palampasin. Pwes, mapuntahan nga. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, nakakita na rin kami ng dumadaloy na tubig sa batuhan. Konting akyat pa raw at makikita na rin namin ang talon. Just your ordinary day dito sa Pilang Twin Falls. Kaya tinawag na Twin Falls dahil may dalawang source ng falls. Hindi ganun kalakas yung tubig, but as you can see, mukhang nag-enjoy naman yung mga bata. Kapag yung mga adults dito, I'm sure mag-enjoy din. If you think about it, parang we've gone to different waterfalls na bare, and some were bare before, pero dahil nga ginawa nilang tourist attraction, yung local government usually ginagawa nila, they pave the roads, but at the same time parang wala na masyadong, I guess, excitement or rawness, you know, that feel na mahihirapan ka pa and everything, you know, yung talahib and dirt and everything. But here, locally, I think that's one of their conscious efforts na just to maintain and just to preserve the natural environment. Medyo malayo-layo at mahaba-haba ang ibabiyahe nyo para makarating sa probinsya ng Abra. Umabot ang halos 8 oras ang biyahe papuntang Abra mula Maynila. Sakit sa puwet, biyeros, pero sulit. Promise! Isa sa mga dahilan kung bakit sulit ang mahabang biyahe pa Abra? Well, welcome to Tinig Abra, Mang Biyero. Isa sa sumisikat na lugar dito ay ang Apao Rolling Hills. Look at this view, 360 degrees. It's just, you're surrounded by really, really good-looking mountains. At the same time, the weather's so nice. It's so windy. Very conducive to mountain biking. At yan na nga ang ipinunta namin dito. Kaya, let's get rolling! If you're a mountain biker na gusto ng challenge, definitely you've come to the right place because it's rolling hills. Level of difficulty, it actually depends on the segment and the grade of the climb, no? But the view is worth it, eh. It's suggested that you bring your own mountain bikes
but they have different mountain bike groups locally, so that you guys can contact them. Yeah, kunyari sabihin natin hindi kayo mag-mountain bike, it's okay. You just come here. It's just 2 hours. 2 hours from Abra. But it's very picturesque. Kahit hindi mo dala yung bike mo, dala mo lang yung phone mo, pasok na yan sa Instagram. Medyo malayo-layo mula sa Abra proper ang susunod nating bibisitahin. Aabuti ng halos 2 oras papunta rito, kaya kapit lang biyeros. Pagdating sa Tubo, Abra, kailangan isakay sa isang barge ang aming sasakyan para makatawid ng ilog. At kapag umabot na sa parte na di na kaya ng sasakyan, kailangan nang maglakad. At saka sasakay sa isang bansa. Tapos, jeep naman. Ulitin ko. Sasakay ng barge. Tatawid ng ilog. Gagala sa bansa. Bibiyahe sa jeep. Alam ko nang sasabihin nyo. Effort! Matapos ang 4 na oras, nakarating na rin ang biyahe ni Drew Team sa Barangay Kili. Pero pagdating namin dito, ito ang Kili Rice Terraces. Konting lakad pa at ito naman ang sasalubong sa inyo. Mababa lang ang Kili Falls, pero malakas ang tubig na diretsyong nahuhulog sa isang ilog na napaliligiran ng malalaking bato. May mababaw at malalim na parte ang ilog kaya sakto sa mga gustong magtampisaw o di kaya naman mag-swimming. But wait, there's more! Kung gustong mag-relax, may hot spring din malapit sa talon. Dito namin nakilala si Dave, isang travel vlogger na mayigit 1 taon nang naninirahan sa Abra. Abra is a beautiful province. There's so much undiscovered places to see, so much to do, and it's a really outdoor adventure province. That's why I'm still in Abra. Out of the 27 municipalities ng Abra, 26 na ang napupuntahan ni Dave. Ikaw na, Dave! There's still so much to see and do in Abra. I just love it here. Yeah, and it's safe. May ilang lugar na pinuntahan si Dave rito sa Abra na kahit sobrang hirap ay sulit naman daw ang pagod. My favorite place is Daguio, man. It's just a lost paradise. No roads, it's very difficult to get there. I'm hoping it's going to stay that way. Just the natural beauty, the mountains, the rivers, just out of this world. Ang ultimate goal ni Dave ay ang maipakita ang iba pang lugar na maaring bisitahin sa Abra. There's not much online in the way of blogs or anything, and that's another incentive for me to stay here. Just try and promote the province, promote all the places that I see. Busog na ba ang mga mata nyo? Busugin naman natin ang mga tiyan natin. Kuya Marlon, parang since last night, medyo similar yung mga pagkain na nakikita ko na inihahain dito sa probinsya nyo. No? Tulad ng Tinola. Tinola. Yes. Pero ito naman, tinola na yan, malunggay naman yung... Malunggay lips naman yung nakahalo ngayon. Kagabi ay...
Ampalaya leaves. Palaya leaves naman. Correct. Tapos yun, may bagong yata yun. Ito wala naman po. Same din. Same din, may bagong. May bagong din. So, ganun po yung pagluluto ng tinola dito na hinahaluan ng bagoong. Oo, ginigisa muna sa bagoong. Sinusutay sa bagoong yung chicken. Yung manok. Yes. Native chicken din? Native chicken. Okay. Ito naman po, kala ko parang maliit na kamote, yun pala isda. Yeah. It's ito, mga fish fry. Okay. Usually yung freshwater fish, nag-spawn doon sa dagat. Okay. So pag nag-hatch na yung mga eggs nila, babalik sila dito sa freshwater. Right. And that's the time na sila nakaka-hatch. Pero this comes seasonal lang siya from November to February. Niluluto namin to sa suka. And sinisigang namin. Ayun. Yes. Okay. Ito naman po ay... That's labong with talbos ng saluyot. So parang dinding. Yes, dinding. Pero labong. Ayun. Okay, ano pa ba? Ito, alam na namin yan no? This is crispy dinuguan. Dinuguan. Okay. Il. Tama po ba? Yes, that's tapang il. Marami po bang il dito sa inyo? Doon sa sa pinuntahan nyo, sir, sa Tineg, madami doon. Tineg. Okay. Piwek. And sa Kili. Sa Kili. This is Kilawen kambing. Kambing? Yes. Pag may okasyon dito mga kambing kasi hindi naman is not cheap. Ano naman po yun? This is caldereta kambing din. Kambing din? Yeah. Sakto lang. Sometimes kasi when you eat something different, doesn't mean that it has to be your favorite kagad. Di ba? Parang you're medyo curious, you're trying to satisfy the curiosity and you're still adjusting to the taste actually. Lanta ka na yan, biyeros! This kambing is very healthy kasi yan. Nagpaplanong pumunta sa Abra kasama ang inyong pamilya or barkada? Swak na swak sa inyo ang homestay na to. Dahil sa isang kwarto, kasyang 6 na biyahero. O kung clingy kayo sa isa't isa, sige, pwedeng higit pa sa 6. May aircon at sariling banyo rin. Sa halagang 550 pesos per head, pwede na, di ba? Ha, mga biyero? Hashtag lakad pa more tayo para marating ang ating next location. May river crossing din dito, pero 3 tao lang pwedeng isakay sa balsa na hinihila ng 4 na tao papunta sa kabilang pampang. Exciting! Lakad ulit at matapos ang ilang minuto, ito ang reward ng BND team. Rock formation. Malalaking bato na tila tumuko sa gilid at kita ng ilog. Pero para mas makita ang mas magandang rock formation, kailangan dumaan muna sa gilid ng ilog. Sa tila view deck nito ay makikita ang mas malawak na parte ng ilog na may mga rock formation. Nagsisilbing jump-off point para sa cliff jumping. Paano, biyeros? Game? Tala na! Pag-ahon sa tubig, sabak na agad sa kayaking. Medyo malakas ang agos ng tubig sa ilog, mga biyero, kaya mag-ingat! Kayo tumalon, mabuti pang magpa-picture-picture na lang para sulit pa rin ang biyahe. Tatlong oras naman ang biniyahe ng BND team papuntang bayan ng Dagyoman para sa kanilang ipinagmamalaking tourist attraction. Matapos ang 45-minute trek mula sa bayan, narating namin ang unang talon. Sa una, iisipin mo, ito lang ang talon. Pero sa taas, makikita ang unang bahagi ito. Nakatago sa mga puno at halaman ang unang palapag ng talon na may catch basin din na para bang swimming pool.
Pagtawid hanggang tulay, may nakita kaming maliit na ilog na may rumaragasang tubig. Hinanap namin ang pinagmumula ng tubig at dinala kami nito sa malaking parte ng ilog. Dahil determinado ang B&D team na makita ang pinagmumula ng tubig, ang tunog ng agos ang aming sinundan habang naglalakad sa gilid ng bundok. At sa dulo ng bundok, isang talon na may napakalakas na agos ng tubig ang nakita namin. Good job, team! You guys deserve a break, kaya langoy na! Malamig at saka fresh na water, masayang libuan. At kung pupunta kayo sa talon na to, mabuti raw magbaon ng mga kutkutin tulad ng masa podrida at abra cracker. Sarap siya. Nakaka-addict. Parang panonood lang ng biyahe ni Drew. Masa podrido, para daw hopya. Pero may buko yata sa loob. May niyog ba? Hindi siya parang hopya. Maliit na buko pa eh. Sikat na sikat daw ang tinapay na ito sa Abra, kaya inalam namin kung paano ito ginagawa. May mga ingredients tayo. Una-una, yung 2 cups ng flour, sifted na ito, ma'am. And then, you mix the brown sugar, the salt, this egg yolk, and then the shortening. Ito yung mini-mix ko, ito siya. And then, mag-form ka ulit ng another pan dito sa taas. And then, after that, pag yung una, yung dito sa bottom, ilagay mo na yung filling dito. Itaklob mo yung second na ginawa. And then, ito bubuka na siya. At patapos ang ilang minuto, may mainit at masarap ng masa podrida. Yummy! Pero kung mas matindi ang inyong gutom at hindi mapapawi ng tinapay lang, nariyan ang kanilang Mickey Noodles. Ang sikreto raw ng kanilang Mickey ay ang mismong noodles. Pero saan nga ba gawa ang mahiwagang noodles na to? One of the ingredients ay tubig. Tapos asin. Kung gusto nyong lagyan ng itlog, pwede rin. At ang itlog na yan, ang sinasabi nilang nagpapasarap sa kanilang noodles. Tapos, ihalo ang mixture sa harina. Ngayon, maaari na raw itong gawing pansit. Pagkatapos po ng mixing, dito na sa kneading ang susunod. Hanggang sa mabuo at sa tamang nipis. Nakuha na yung tamang nipis. Dito naman sa cutting na isasalang ngayon. Aba, mukhang napaka-high-tech ng paggawa ng Mickey Noodles dito sa Abra. Pagkatapos ng cutting, dito na sa screen lalagay at ready na for drying. At mula sa noodles na to, maaari nang makagawa ng iba't ibang klase ng Mickey. Mickey para sa mga taga-Abra, pansit para sa mga biyahero tulad ko. Bagay din daw ipare sa Mickey ang native dishes na to, ang tikaw, bagatol, at pano. Tikaw ito, ma'am. Native delicacy po yan na may sili, nilagyan po ginawang parang salad. Ito naman, bagatol po ito, para siyang seaweed pero pinadry lang. Dried siya, kaya nangitim. Pero ang actual po na kulay nito is very green, moss green siya. Ito nakukuha sa river ito. Sinasala siya, para siyang sago, pano. Galing daw to sa banana. Ginawa din po siyang salad. Kinakain din po nila araw-araw. Para patunayan sa inyo kung gaano kasarap ang mga ito, syempre, nagpa-taste test kami.
sinalad nga. Ang anghang. Pinila sinag-it, ganun. May sili. Masarap. Sinaang. Maanghang siya yung pako. Pero kung talon din lang ang pag-uusapan, di ko malilimutan ng talon na nagpamangha sa akin sa probinsya ng Abra. Ang Caparcan Falls. Unang biyahe ni Drew is 2016. Yung ginagamit na natin noon na sasakyan, ganun pa rin. Yung pa rin mga monster jeeps, saka yung mga 6x6 trucks. Doon sa nakakontribute ng pagdagsa ng turista dito sa Caparcan, dahil doon sa napanood nilang doon sa biyahe ni Drew. Mula noon, nagdagsaan na ang turista natin. Pagdating sa biyahe, wala pa rin namang pinagbago. Kailangan nyo pa rin gumising ng maaga dahil 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. At truck o monster jeep lang ang pwedeng sakyan para makarating sa Caparcan Falls. Nag-aantay lang kami para magkaroon ng konting ilaw. And just a few minutes of trekking pababa ay makikita na natin yung tinatawag nilang Caparcan Spring Terraces. So, hanggang sa naisipan namin na iayos yung facilities sa falls. So, meron na pong tayong CR, 2 CR yun. Nakatulong din pala ang mga turista sa mga katutubo nating kababayan na doon mismo naninirahan sa tabi ng talon. Yung grupo naman na kaalalay natin, yung People's Organization dito sa Caparcan, sila naman na ang nag-ayos ng mga trail, yung mga cottages doon sa labas, sila at yung general upkeep ng Caparcan Falls. Taos puso namin nagpapasalamat sa mga turista na pumupunta rito ay nabigyan lunas ang kahirapan namin, yung kabuhayan namin dito, ma'am. Bagamat open to the public ang Caparcan Falls, hindi raw advisable na pumunta rito ang mga bisita on their own. Maalis yung mga trucks from 6 a.m. hanggang 8 a.m. Dahil yung biyahe po ay aabutin ng mga 4 to 5 hours. Mag-i-stay po dito yung turista ng 2 oras at before mga 3 o'clock kailangan bumaba na para hindi gagabihin sa daan. Kasi pag ginabi sa daan, lalo na pag umuulan, maya't maya ay may nagbe-breakdown sa ating mga sasakyan at ang hirap po i-rescue dahil nakita nyo naman yung remoteness ng area. As much as possible, kinokontrol natin yung volume ng tourists na papasok. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin na-determine yung carrying capacity. Mukhang buo ang mga parte ng hagdang-hagdang talon na ito. Pero hindi pala solid ang ilalim nito. Paalala lang ng mga guide rito, baka bumigay ito kung di nila kokontrolin ang dami ng bisita. At kapag madami ang bisita, mahirap nang panatilihin ang ganda ng Caparcan Falls. Para lalong maprotektahan ang Caparcan, may panukalang batas na ginawa para dito. Inisponsor ni Congressman JB ang bill para ma-declare ang Caparcan as a protected area, a tourism protected area. I think nakapasa na sa third reading at iaakyat na yata sa Senate. Kaya para sa safe at sure na biyahe, tawagan muna ang tourism team ng Abra bago ang inyong pagbisita. Tuwing Hunyo o tag-ulan, mas magandang pumunta sa Caparcan dahil masagana ang tubig sa talon. Wala mang gaanong tubig sa hagdang-hagdang talon. Sa iba pang parte ng Caparcan, no worries biheros. Dahil may nadiscover pa kaming ibang talon. Check out the Mother Falls. Ito ang pinakadulong parte ng Caparcan Falls na nasa ibabang bahagi ng bundok at tabi ng ilog.
Dito malakas ang bagsak ng tubig dahil naipon ng mga to mula sa taas. Kaya dito na kayo tumambay at magtampisaw. Pwede? Pwede! Pagpatak ng gabi, sa food venture naman tayo sumabak. Abracadabra! Magic, may pagkain sa harap natin. Nakalimutan ko na kung anong belief sa akin ng aking producer at ang researchers sa mga pangalan. Pero ito, naalala ko, parang version nila ng pork and beans. Ayun, no? Naalala ko kapag kumakain ako ng baboy ramo, talagang alam na. Pwede, matagal na ako hindi nakakain ng baboy mo. For me, baboy ramo is tougher than yung kinakain natin baboy. Parang kapag mga native chicken, di ba, pag free range, mas matigas sila. Ito ay kanilang tinola. May konting bagoong. Sakto, Pet. Ano yan? Eel. Inadobo? Inadobo! May sumabi na tinik lang, pero masarap yung tita. Ang sugar. Parang similar yung texture ng eel, pati Hito! Hito ako. Gutom na gutom. Yun, di ba? I mean, para sa mga hindi pa nakakain ng eel. Yung texture niya, feeling ko parang ganun eh. Hito yung version nila ng dinanding. Nga tayo sigarilyas. Ito na yung mga tao eh. Now, hindi lang ito manok. Meron din siyang karing buhaya. Kare buhaya. Karing buhaya. At ang karing buhaya ay cactus. Alam ko lahat. Alam ko to. Ni-research ko to lahat. Para siyang tanglad. Sarap. Alright. We have winner. To post or not to post? Di ba yan yung lagi ko ring tanong sa aking sarili tuwing kami biyahe? May pag-aalala kasi na sa pagpapakilala ng isang lugar sa mas maraming tao, mas mataas din ang posibilidad na masira ang natural nitong ganda. Pero napatunayan ng probinsya ng Abra na maaring balansihin ang turismo at pangangalaga sa kalikasan. Siyempre, tayong mga biyahero, meron ding responsibilidad na panatilihing maayos at malinis ang mga lugar na ating binibisita. Luma at corny man, pero totoo ang sabi nila eh. Leave nothing but footprints, take nothing but pictures, and kill nothing but, that's right, you know it, time. Para hindi lang sa post mo online makikita ang kagandahan ng isang lugar, kundi mararanasan din ito ng iba sa darating pang mga taon. Ready na ba kayo to get close with nature? Handa na ba kayo sa umatikabong activities?
ng mga putok-batok. At nakakatululaway na pagkain. Nainganyo na ba kayong maging malikhain? Kumbaga, sobrang dami ng carving talents ng mga taga-Paite. Sa wood, sa ice, ngayon naman sa prutas. Kailan niyo po sinimulan to? Kanina lang. Kanina lang? Hindi lang magiging exciting ang adventure, siguradong gaganahan pa kayong gumala. At mahirapan kayong pumili kung saan kayo pupunta. Jump back dito, biyaheros! Are you ready? Let's go na! Sa La 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 Laguna!